Alright, so, number, kung tingin nyo sa isang araw, marami kayong dedemohan, din mag-prepare kayo ng mas malaking tubig. Number 2, kung nasa probinsya kayo, mag-OPP, mag-demo, never, ever, ever use. Don't, ha? Don't. Yung don't sinakit. Okay, pwede mo ata. Okay. Don't. Makabaya? Come on, Sai. Use. Okay, number 1. Tubig. Tubig lamig. Bala na kayo. Okay, malamig na tubig. Lukewarm lang. Lukewarm. Ibig sabihin lukewarm yung temperature lang ng kwarto. Okay? Number 2. Bawal ang tubig dagat. Okay? Dagat or salt water. Correct. Poso. Oo. Number 3. Tubig poso. Bawal din. Bawal yan. You know why? Ang yabang-yabang nyo. Basa tuyo. Pag tubig dagat, basa. Hindi ina-absorb ang napkin natin ang tubig dagat at ang tubig poso because of the mineral deposits. Remember, may mineral deposit pa ang regel ng babae. Ang sanitary napkin is not designed for mineral deposits. Okay, so make sure, nangyari na sa akin yan, when I went to Mindanao, naubusan na ako ng ganito, kaya next time nagdadala ako mas malaki. Okay, kumuha, hindi ko alam, nagpapuntos ako, kumuha ng tubig poso. Pag ganun ko, pareho basa. Nag-taste to ako, buti, tuyo yung pangalawa, dahil nakakuha ako ng tap water. Nawasa water, ha? Paano po sa alkaline water? Okay lang din alkaline water. Mga mineral, bottled water. Mineral bottled water, okay lang. Wag lang tubig poso, kasi may mga heavy metal yan eh. Yung mga talagang ano. Pero kung ako sa inyo, subukan nyo muna yung tubig na yan. Mag-demo kayo sa bahay. Alright. So, yan siya. Kasi, let's face it, wala namang talaga mag-donate na regla. Okay na sa'yo, may gusto ka nyo. Nakabuyo. So, you know, pwede na talaga, no? Yung iba ang ginagamit nila, ito dati ginagawa ko. Meron akong food coloring, kulay pula. Wow. Kahit wala ng food coloring, yung food coloring kasi makikita mo talaga na ano yun. Pero huwag yun na, hindi na kailangan ng food coloring. Ayoko na ng extra preparation on your part. So, yan ang kailangan nyo. Okay, also, bili kayo ng leading brand. Now, look what I did. Binaligtad ko siya. Ayaw namin sampahan kayo ng kaso. We are not here para mag-demolish ng ibang company. We are just here para pakita na maganda yung atin. Yes. Okay, remember, very defensive to mga companies na to. So, umpisa, hindi nila tayo papansinin. Pero believe me, by next year, we will say, sinang-ingay, nasisilipin na nila tayo. Any false move on our part, may lawsuit ka. Pwede kang kasuhan. Once na nakita ka, na YouTube ka ng downline mo. Patay. May nakitang brand. Patay. Hindi mo pwede sabihin itong kung anong brand to eh. Modesty aside. Diba? Diba? Okay. So, kung na sinasabi ko, modesty aside, hindi tayo pwede magsabi. Pero, ito huwag yung info sa YouTube. Ang bibili yung napkin, yung ito na lang. Okay. Kung saan sinabi, kasi nag-video na kayo eh. Anyway, so use also, kung meron kayo yung pinaka-common, no? I'll go back to the statistics. Alam nyo ba na sa 61 billion, 80% o halos lahat is yung tatlong major players. Procter & Gamble, Kimberly-Clark, and Johnson & Johnson. Kung lalaking kausap mo, pwede mo sabihin, itong mga kumpanyang to ay pagmamayari ng mga lalaki. And bakit nila pinasok ang napkin is because sa malaking potential niya. Okay. Now, ito siya. Ang number 1 brand sa buong Pilipinas is Modest. Number 1 yan. 5 out of 10 Pilipinas ang ginagamit Modest. Number 2 brand is Whisper. Number 3 brand is Kotex. Now, tingnan nyo to. Modest. Anong ginagamit ng brand? Whisper. Anong ginagamit ng brand dati? Modest. Anong ginagamit mo dati? Modest. 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 Kita mo? Modest. Anong ginagamit mo dati? Modest. 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 Kita nyo? Alam lahat Modest. See, that's why, modesty aside, ito ang lagi natin pinag-demo. Alright, number 2, yung isang brand, yung, gano'n. Okay. So, start na tayo sa demo, preparation. Number 1,
ipapakita nyo to, yung brand. Maganda sana bumili kayo ng buong pack. Okay. Ang unang characteristic nito, di ba napapansin niyo po ba? Okay, kung makikipag-usap ako, dapat na-relate din ang lalaki. Make sure na ang mga kalalakihan doon sa pinipresentahan na hindi siya na out of place. So I always relate myself sa standpoint ng isang lalaki because understood na kung kapwa mo babayan, naiintindihan yung sinasabi niya. Okay. So, alam niyo ba na kunwari may lalaki, di ba? Di ba normally ang mga mahal natin sa buhay, binibili nila ang napkin, ang isang pack ng napkin, probably mga 2 weeks or 1 week or a few days bago magkaroon ng mens ang babae sa bahay. Tama po ba yun? Yes. So, saan ito binibili? Sa grocery. Di ba kalimitan sa grocery yan? Now, pansinin nyo to. Ang unang katangian ng napkin, di ba lahat ng packaging ng isang pack ng napkin, saan gawa? Gawa sa plastic. Tama po ba? Ang plastic, okay, Live ka bro, live. ang plastic, di ba? Di ba pinubuksan ng plastic? Pag binuksan ng plastic, nasasara pa ba siya? Hindi na. Hindi na. Hindi na nasasara. Now, kalimitan ng mga kababaihan, pag umuwi ng bahay, saan nila tinatago ang isang pack ng napkin nila? Sa bag, sa buo? Di ba naman sa cabinet, sa pagkato? Di ba? O sa CR, tama ba yun? Yes. Now, ang tendency, lalo-lalo sa gabi, so kung naiiwang bukas yan, kahit i-roll mo, bumubuka yan, ang tendency sa gabi, pinapasok yan ng maliliit na insekto. By the way, the one thing that I also want you to buy, bumili kayo ng metal stirrer. Alam niyo, bakal na chopstick? Wala akong dala eh. Doon sa Japan surplus sa baba, meron yung 88 pesos. Yung gano'n, may 8 piraso na yon. So, maganda yung parang may pantuho ka. Alright? Metal stirrer siya, metal chopstick siya. Okay, o anything na pantuho. Now, tignan nyo. So, ang tendency sa gabi, dahil naiiwan siyang bukas, ang mga maliliit na insekto pumapasok yan. Maliliit na dust mite, maliliit na bed bugs, o even yung katabing, yung bilog-bilog sa cabinet, yung mothballs, naphthalene balls, lalong-lalo na sa CR. Alam nyo ba na ang kubeta ng bahay ang pinakamadumi sa lahat? Alam nyo ba yun? Nandyan ang lahat ng viruses, lahat ng bacteria, di ba? Nagkalat-kalat yan. Lalo na pagka yung kapatid mo pumasok na pupo, nag-flush ng CR, di ba? Tapos papasok yan. So, ibig sabihin, ang sanitary natin, hindi pa sinusuot ng mahal natin sa buhay ang sanitary na. Again, ano sinabi ko? Mahal natin sa buhay para makarelate ang lalaki. Kung babae kausap mo, natin. Di ba? Ganun siya. O kung lalaki ka, babae kausap mo, kasi hindi pwedeng natin. So, di ba? Okay. So, maliwanag tayo plastic. Yeah. Number 2, pansinin nyo, halos lahat ng sanitary napkin na tutukutin mo or makikita mo sa grocery, walang expiration date sa likod. Sinadya ito ng mga manufacturers. Why? Kasi magpapalit lang sila ng stock ng napkin dahil ubos na, hindi dahil expired na. Sa tingin nyo, walang expiration ng napkin habang buhay, pwede mo suotin yan? Lahat ng bagay na expiration. Kung tawa, nag-expire. Napkin pa kaya. Diba? No, normal na expiration is 3 years from the time na minanufacture. So, ano ibig sabihin? Ibig sabihin, kung walang expiry ito, magpapalit lang ang manufacturer dahil ubos na. Hindi dahil expired na. What if magtatatlong taon na? May 3 container pa ang meron doon sa grocery na yan. Ibig sabihin, hindi pa nila papalitan. Ang style ng iba, pinupull out, dinadala sa probinsya. Kaya ang dami-daming kaso pag umiikot ako sa probinsya. Pag bumibili sa tindahan, yellowish na ang itsura ng napkin. Because it's old stock. Ganun siya. Now, so ganun siya. So, pause muna tayo dyan. Yung dalawang characteristic, yung medong plastic, and number 2, expiration. Pupunta naman ngayon tayo sa atin. Now, sa atin po, we have 2 variants. No? We have the day napkin or the day pad, and we also have the panty liner. Now, ang una niyo pupunahin, since nagsimula tayo sa packaging din. Kasi dapat apples to apples ang presentasyon. Kumparahan. So, unang tingin, mukha ba siyang napkin? No. Mukha siyang ano? Kopya. Biskuit. Lalagyan ng sabon. Diyan na papasok yan kung ano-ano. Tama yan. Pero kung mapapansin nyo, ibig sabihin kung ako isang lalaki, kahit bigyan mo ako ng 100 piso, hindi mo ako mapapalakas sa mall ng 15 to. Mamamatay ako sa kanya.
Samantalang ang mga kalalakihan, kahit bitbitin nila to, okay lang. Hindi nila alam. Alam nila alam nila kung ano, right? Tingnan nyo, packaging pa lang social na. No, both mayaman at mahirap, ma-appreciate niya to. Diba? Tingnan nyo, this is not made of plastic. Gawa ito sa special food-grade aluminum foil para siyang lalagyan ng Oreo cookie. In fact, nagja-joke nga kami na kahit maubos ang napkin mo at walang pangbaon yung anak mo, lalagyan ng pancit canton, lagyan mo ng pancit canton sa loob, hindi ka malalasok. Yes, because it's made of food-grade foil. Number 2, pansinin nyo sa likod. Ang napkin natin ay may expiration date, 3 years from the time when manufactured, September 18, 2014. So, dyan pa lang. Number 3, diba? Nireklamo natin na ang napkin, pag binuksan at hindi na nasasara, sa atin, it's resealable. Pag bukas, sara, bukas, sara. Kahit itabi pa sa inyo to, it always stays fresh. So, John, okay na. Babalik ulit tayo dito. Kukuha ngayon ako ng isang piraso. Diba? Yung pa isang piraso, saan po ba nilalagay ng babae ito? Sa loob ng bag. Pero no offense sa mga babae, ang bag ang pinakamadumi sa lahat. Hindi nilalaban. Tama po ba yun? Lalo na yung mga dibalat na bag ng babae, andyan ang kikay-kit, andyan ang mga susi, andyan ang mga barya-barya. And tingnan nyo itong napkin na to. It's very, very loose and meron pa siyang butas. Yan. Diyan sana natin magagamit yung metal sealer, pwede yung sundot sa loob. Meron na naman ako another joke dito na nakakatawa, icebreaker na naman. Kasi gusto ng tao yung medyo yung loose conversation lang, ayaw nila yung formal. Pwede loose conversation lang, para mag-open up yung tao. May nakasabay ako estudyante sa University Bell, na sumakay ako ng gym. Ilagay niya, may napkin pala sa loob. Alam mo sabi, naging coin version napkin niya. Kasi naglagay siya ng barya, sumot sa loob ng napkin ng barya. Sabi ko naman niya, Mama, sandali lang po, 25. Sabi ako, tawa lang kami. Tawa kami ng tao, pero you know, I never realized na yung sanitary napkin na susuotin niya, naging unsanitary na. Okay. Now, babalik ako sa atin ulit. Kukuha ko ng isa sa atin. Ano mapapansin nyo? Yung sa atin is sobrang nipis. Correct. And may vacuum sealed siya. So, ibig sabihin, it's always fresh. Now, anong gusto ng babae? Manipis o makapal? Manipis. Manipis kasi. Malaki. Manipis o makapal? Bakit manipis? Ay, hindi mainit. Hindi mainit. Hindi, actually, parang hindi bumaga. Nakakita na ba kayo ng babae ka leggings at makapal ang napkin? Pero ito, balik tayo sa lecture ulit. Ang misconception kasi, pag mas makapal, mas absorbent. Pag mas manipis, hindi. Ito kasi halos kasi nipis ng line. Now, ito na. Okay, bubuksan ko na itong makapal, yung leading brand natin. Alright, loose siya, di ba? Di ba meron pandikit sa likod? Kung babalatan mo to sa mga kalalakihan, o nababalatan yan, okay, para saan po, tatanungin mo sila, para saan po ba ang pandikit? Para saan? Dinidikit sa panty, or underwear, para hindi naman para kumapit. Tama ba? Para hindi siya dumalaw. Kasi mamaya, kung wala pandikit, mamaya, dito na. Nakakahiya. Yan ang purpose ng pandikit. So again, ginawa ko na naman comedy. Gawin nyo na comedy siya. Okay, gawin nyo na comedy. Para lose na ang conversation. Kasi natin nag-uusapan natin, di ba? Diba? Okay, pero ito na. Papanatan naman natin ng konting seryoso pagkatapos ng comedy. Okay. Alam niyo ba kung saan gawa ang pandikit na to? Seryoso natin. This is made of industrial glue, kapatid ng rugby, and it's full of chemicals. Meaning, every time ang mahal natin sa buhay, ilalagay niya ang kanyang sanitary napkin sa kanyang underwear at tatanggalin niya ito para magpalit, lagay, tanggal, palit, lagay, tanggal, palit. Ang chemical residue ng industrial glue na to ay kakapit sa underwear. Alam niyo ba ang manupit pa nito? Kahit anong laba mo ng sabong panlaba, yan man ang pinakamagandang brand pa. Okay, hindi yan matatanggal. Hindi niya kayang tanggalin ang chemical residue. So alam naman natin, di ba, ang underwear ng lalaking babae ang siyang dapat pinakamalinis sa lahat. Yeah. Minsan, hinihiwalay pa yan sa labahin at kinuusot kamay. Para lang malinis.
So every time ang mga mahal natin sa buhay nagsusuot ng akala nilang malinis na underwear, ang chemical residue nandyan pa rin yan at yan ay unti-unting magkocontact at papasok sa loob. Yan ang isa sa mga causes ng rashes at UTI. Naintindihan nyo? So ganun ang explanation dyan. Okay? Yung pandikit na yan. Talagang, dyan pala ito pandikit dapat medyo gumagano na yung kausap nyo. Now, tingnan nyo sa atin, meron din tayong pandikit. Siyempre, alam naman mamatay din sa kahiyan yung mga mahal natin sa buhay. Alright? Now, yung pandikit natin, at least ha, James. Okay, lalaki din ang assistant ko. Talakuan naman natin ang assistant ko. Ayan, okay. Ayan, sabi mo ba? Meron din tayong pandikit. Okay. Meron din tayong pandikit. Yung pandikit natin, tatlong strip yan. Okay? So this is not using industrial glue. Gawa ito sa food gum. Kapatid ng bubble gum. And it's water soluble. Meaning, pag tanggal mo sa underwear, mabasala sa tubig, tanggal na siya. Hindi pa nag-react ang sabukan mo. Di ba napakaganda ng product natin? Now, alam mo, pwede yung balikan ulit ito eh. Kung ayaw niyo maniwala na ang chemical residue nito ay naiwan, tingnan nyo ang loob ng underwear ninyo, gitna. May makikita kayong mga himol-mol, iba mga itim-itim, yan ang chemical residue ng industrial glue. Kita ko si Mom, galing-galing na pang-close at kasi mas chemical pa lang yan. Tignan mo, dyan pala sa reaction niya, bibili na ng napkin niya. Diba? Alright, now, what you need to buy also is panela. Lalagyan ng napkin. Kasi sa sobrang dikit ng glue, okay, pag nilagay mo lang sa lamesa, okay, sobrang madikit niya, medyo messy, mahirap linisin. So, lagi ka magdala ng panela palagi. Okay, panela. Now, bubuksan ko ngayon to. Make sure na ang napkin natin ay nakapwesto sa kanan. Ang leading brand, or ang leading brand nakapwesto sa kaliwa. Why? Karamihan sa mga tao kasi, right-handed, mas mabigat ang pressure sa kanan. Para partida, nasasabihin natin, o kita mo, yung mas mabigat pa ang ilulubog mo sa ating brand. Make sure. Alright, number 2, once na napag-usapan na yung chemicals ng pandikit, ang pag-uusapan naman natin ngayon, yung smoothness. Tatanungin ko, pag nakalapat na yung dalawang napkin dito or tatlong napkin, okay, ang tatanungin mo, anong mas gusto ng babae? Smooth or rough? Smooth. Bakit smooth? Sa palagay mo, bakit smooth? Yes, para hindi ka ma-irritate. Okay, para hindi ka ma-irritate, smooth ang gagamitin mo. Now, ito sabi nila, ito daw, ang isa sa pinaka-sensitive na balat ng tao. So, ang gagawin nyo, kukuha kayo ng volunteer, lalaki o babae, kung may lalaki, i-involve nyo mga kalalakihan. Okay, huwag nyo silang single out, kung pwede mas involve ang lalaki. Kasi babae, automatic naman yan, naiintindihan ka nila eh. Pahabulin mo, paunahin mo yung mga leading brand, okay, tapos susunod nyo sa atin. First timer, ma'am? Pakiano mo nga. Ano mas smooth? Kasi sa atin, ma'am. Ano mas smooth? Ikita nyo. Diyan pala, lamang na lamang yung brand natin. Tapos, tatanungin nyo, question. Importante ba ang absorbency? Yes. Yes, nasagot lahat. Now, ang gagawin mo na, kung meron kang assistant, okay, magpalagay ka ng 120 to 150 ml. So, in this case, kung may assistant ka, pakedi mo na, dapat ang assistant mo. Ano na rin, dapat kasi tuloy-tuloy. As much as possible, dapat walang delay. Tuloy-tuloy ang pagdedemo mo. Hindi ka na-stop. So, maganda sana, bago ka mag-present, nakatansyado na rin yung mga tubig. Kaya mo muna, hintayin ka naman nila bago ka mag-present. So, ganyan. Ilang ml to? 120 ml. Alright, 120 ml. So, magsasabi na ako, importante absorbency, sabihin niyo, yes. Alam niyo ba, dati akala ko, ang pinakamalakas na araw ng babae is the first day. Mali pala ako. Second day. Normally, mga babae sasagot yan. Pero ang hindi alam ng babae, ang nilalabas na blood ng babae sa kanyang second day is 50 ml. So, ang gagawin natin, maglalabas ka ng 50 ml, okay, at lalagyan mo ang unang brand. Ang lagi niyong unang lalagyan, yung leading brand, ihuli niyo sa atin. Why? Ayaw na naman nating bigyan tayo ng gaso na sinabi, inuna mong lagyan ng tubig yung brand ninyo para mas matagal mag-settle. Kaya ang mas matagal mag-settle yung sa mga leading brand at tayo yung pinaka-maiksi ang settling time. So, ang gagawin mo,
is lalagyan mo to, yung leading brand. Okay? Make sure na walang tatapon. Sa gitna ang banat. Okay? Evenly, ginaganyan mo siya. Now, habang nilalagay mo yan, pwede kang mag-joke. Okay? Kasi baka mainip sila. Alam mo ba, ang babae pala, bawal palang umubo. Pag umubo daw, kasi gano'n. Umubo mo? Bawal na kakamali. Gano'n din, tatawa. Tapos pagka umating din, achoo! 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 Gumaganon din. So, again, light moment lang din, no? Also, lalagyan natin ng 50 ml. By the way, kahit gawin mo 60 ml yan, ganun din. Kayo Okay, ito na. Now, kumuha kayo, ingatan nyo na to. Pag-turn na dito. Why? Iwasan yung wag mabasa yung wings. Kasi ang wings hindi nakaka-absorb. Kasi lalabas na basa pa rin yan. Ingatan nyo, okay? At magsimula lang kayo sa gitna. Doon sa anion strip lang. Mamaya explain nyo kung anong anion strip. Okay, negative ion strip yan. Evenly, gagawin ninyo. Yan siya, evenly. Ninyo. Yan, so kung ito na, bawal umupo. Ganyan. Tipo ko yan, kasi sexy umupo. Ganyan, kasi pag may tasos, di ba? Bubulwa. Ganon, no? Anyway, pwede ka mag-adlib. According to the World Health Organization, kasi ito nga pala, no? Pagka nilagyan mo na parehong tubig yan, kailangan ng settling time ng 1 minute. So, kailangan mo ng short talk or small talk. Pwede mo na sabihin, alam niyo ba, according to the World Health Organization, mga 80% ng lahat ng babae ay nakaka-experience ng some sort of genital health problems. Worldwide ito. And it's present din. Tama sa lukuyan. And 60% of that is because of poor quality sanitary napkin. Yun ang inaano dyan. Yan ang sinasabi namin. Now, alam nyo rin ba na 9 out of 10, kunwari ikaw, meron kang babae, 90% ng lahat ng babae hindi sinasabi sa mga mister nila kung ano nararamdaman nila during yung period nila. Okay, so yun na. 1 minute na. Ngayon, ito na. Para wala na naman sila masabi, magpe-prepare ka, magdadala ka ng tissue. Make sure na equal ang dami ng tissue doon sa leading brand at sa atin. Tingnan nyo. Kunwari, ito, bathroom tissue to. Kung 4 na putol yan, 1, 2, 3, at saka 4, make sure na 4 na putol nga siya. Kung 4 na putol yan, 4 na putol din dapat yung isa. Diba? Kung 5 putol yan, 5 putol. Isang Starbucks, diba yung tissue nila yung brownish? Dapat pareho lang din ang dami. Para wala masabi. Ayaw natin na mahanapan nila tayo ng butas. Remember, okay, dapat equal. Kung pwede yan, mas dihado pa sa atin. Okay? So, okay na, assistant? Okay, yan. Hindi. Alright. Yan siya. Kung pwede, takpan nyo. Kung pwede yung, balot na balot. Hindi ko. Ubus na yung napkin. Okay. Yung 4 na ganyan, kung tari 4 yan, gaganyanin nyo lang. Okay, tapos buo siyang gano'n. Yan. Hindi ka nag-demo eh. Nakakala mo na eh. Inactive ka. Susunod na lang yan eh. Okay, kung nang-4 yan, no? Nang-4 yan, assume natin na ano, gusto na yung tissue ko. Kukuha tayo ng volunteer. Okay? First timer. First timer, sino po mag-volunteer? Sino first timer? O ma'am, ganito ang gagawin natin. Okay? Pupunta ka sa likuran. Okay? Make sure, kung nasa home party ka, make sure na patatayuin mo yung audience. Kailangan, ito na yung turning point. Kasi yung tipong tinatawanan ka nila ng una, ito na yung tipong babagsak sila sa pinuupuan nila pag nakita nila. Okay. Mga first timer, pwede po tumayo kayo at tingnan nyo mabuti. Mga gagawin nyo, pupunta kayo dito. Okay. Parehong kamay nyo, ilulubog yung ganyan, madiin na madiin for 3 seconds. Sabay ha? Dito nyo malalaman, stop muna, dito nyo malalaman kung bakit kailangan takaran tayo. Kasi mostly, right-handed, mas mabigat ang pressure. Para mas mabigat ang pressure sa atin, mas ma-squeeze natin yung sa atin ng tubig. Para mas mapatanahin natin kahit mas madiin ang pressure, okay, kaya-kaya absorb ng sa atin. Okay, tingnan nyo. Ito dapat, ito yung climax number 1. Okay, ito yung make or break. Kung mag-join sila, or not. Or bibili sila, or not. Okay, 1, 2, 3, go! Game! Yan, pwede ano nyo ba? Ganyan. Ganyan. Bitaw. Kita nyo? Ano yan, ma'am? Basang-basa. Ito. Tuyong-tuyo. Okay, maniwala siya kay excited pa. Oh my goodness. Kuha pala sa tissue.
Sa pang tissue, lagyan mo. Isa pang volunteer. Using the same tissue na kanina. Lalaki na. Lalaki. Sino first timer na lalaki? Sir, first timer? Ito kasi. Ang gagawin mo, sir, kung bakit may pantalon mo, sorting mo. Alright? So, ito yung tipong patawa-patawa lang, okay? Alright. Nakita na ginawa niya, gawin mo rin. 1, 2, 3, go! Sige! Okay, ito. O, kita nyo? Basang-basa. Ito. Tuyo. Palakpakan naman natin. Ito ang cue. Basta mo, kung nakikita na nabulat ka din. Alam mo, sa totoo lang, nung first time, I remember the first time na nakita ko dinemo ni Mr. Junpin Tarazana, sabi ko, oh my goodness, ginawa ko talaga. Saan ko tayo tubig? Tapos nag-a-agib ako, alam mo, kung nakikita ko na isang tali napkin na to, kaya i-absorb ang lahat ng menstruation ng babae sa kanyang pinakamalakas na araw. So tingin niyo, pero malabang papasok. Oo, ano ko sila sabihin, papasok. Nasa compartment ka, nasa one on gano'n yung mga tao. Kasi dyan nalaglag yung pangako. Halos nalaglag ako sa inaupuan ko, gano'n ka-powerful yan. So, hayaan mo muna sila sa moment nila. Huwag mo muna madaling balatan. Hayaan mo na, paano naman yan? Hayaan mo hanapin nila magic. Diba? Now, kung medyo settled na sila, okay, medyo settled na sila, kaya ang sinasabi namin, alam mo sa totoo lang, hindi mo na kailangan kukain sa ilalim ng lupa ang ginto, nakikita mo na ang ginto sa ibabaw ng lamesa. Shocking talaga. Kahit piso-piso lang ang tukuin mo dito, magiging bilingan mo. Ganun siya. Now, ito na, yung second na, papasok na tayo sa second, yung mas kadiri naman. Nakita niyo na ba ang laman ng napkin na sinusuot ninyo? O kung may lalaki sa harap, nakita niyo na ba ang laman ng napkin na sinusuot ng lahat ng mahal mo sa buhay? Siyempre sabihin nila, hindi. Tayo lang naman na nagbubukas ng napkin. Naalala niyo yung kanina, yung leading brand, kahit makapal siya 4 layers, yung sa atin manipis 7 layers, okay? Balatan ngayon natin. Kung kayo ay beginner, pwede kayo magdala ng gunting na maliit para may pantulong kayo. Pero kung medyo expert na kayo, hindi nyo na kailangan guntingin. Okay. Pero ito lang po, kung magpapractice kayo ng napkin sa bahay, please lang yung bago, huwag yung gamit. Labas na ako dyan. Okay, labas na ako dyan. Okay, huwag yung gamit. So, magpagtitipid na yun. Yeah. Alright, first layer. First layer. Ano to? Kaya sa Himax ang ginagamit natin kasi very, very ano ito eh. Hawakan niyo, sir. Pahawak niyo sa audience. Kung nagawang party ka, ano yan? Hindi ba? Ano ang sarap yan? That is fiber plastic or plastic. Hawakan niya. That's plastic. And ito, napakagaspang nito. So, ang ginagawa ko, kung may lalaki sa audience, siyempre, since hindi naman namin na-experience kung ano ibig sabihin nito, alam niyo ba, sa mga kalalakihan, di ba sa mga kababaihan, ito napaka-init nito pag sinusuot. Sa mga kalalakihan, para kang nagsuot ng jacket na wala kang damit panloob at pinagpawisan ka, di ba malagkit ang feeling? Ganon na nararamdaman ng mga kababaihan. Now, isang lalaki ko na rin, mag-volunteer kung may lalaki, extend mo yung braso. Every time, ang mahal natin sa buhay, again, mahal natin sa buhay, kung may lalaki, naglalakad, kumikis-kis yan. At yan ang nagkukos ng rashes, again, ng UTI, at pagsusugat, at maitim na singit. So, yan siya. Ngayon, naiintindihan mo ba yan? Ngayon, imagine siya. Ito tandaan nyo, once na pinalatan natin, ito na yung highlight number 2. Huwag kang hihinto hanggat hindi nandidiri ang kaharap mo. Kaya lalaki yan. Number 2, second layer. Papalatan mo ng konti. Second layer. Ano ito? Sabi nila, this is cotton. This is cotton. Kung cotton to, ilalagay natin sa tubig, at kailangan mo yung stirrer ulit. Sinasabi ko metal stirrer. Ito na lang muna yung metal stirrer natin. Okay, ihahalo ko siya for 5 seconds. Kung talagang cotton to or bulak, hindi siya malalasok, hindi siya mag-disintegrate. Nakakita ka na ba, sir, ng cotton na t-shirt pag winashing machine na lasok? Di ba wala? So, ibig sabihin, cotton talaga yung suot mo. So, ganun din dapat to. Haluin ko for 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Stop! Nakita nyo? Nag-disintegrate siya. Naging overuse na lasok. Ibig sabihin ito, this is not cotton. Alam nyo kung ano to? This is basura. Recycled paper. Ako medyo nag-exaggerate ako ng konti. Yung binasa ko na rin, may headline 3 weeks ago. Yung binasa ko sa diary na pagkapanami ni Manny Pacquiao 3 weeks ago, suot-suot na ng asawa ko ngayon.
Si Jario, di ba? Recycle paper. Ngayon, ito na, gamitin nga ng imagination. Kasi, the more na material nakakap ninyo, mas pabaw sa iyan. Remember, the more na material. Saan ba natin nilalagay ang mga Jario sa mga recycle? Di ba sa gilid lang ng bahay yan? Yung maduming sulok ng bahay? Naalala mo, kinukuha yan ng bote Jario? Yung magbobote, yung magka-Jario? Di ba meron yung kariton, kapag dumi-dumi, na minsan nakasabay pa yung aso si Bantay? Saan yung dinadala yan? Di ba sa junk shop? Tinatambak ang recycled paper sa junk shop. Ano ang nasa junk shop? Lahat ng pinakamaduming maisip mo. Kung meron kang picture ng junk shop, ilagay mo sa clear book mo, okay yan. Kung gumagamit ka ng computer, mag-download ka ng picture ng junk shop na madumi, visual, magigiri sila. Remember, ang junk shop, dinadaanan niya ng aso, pusa, ipis, at daga. Iniihian na, tinataihan pa. Tingnan niyo to Tingnan niyo, gano'ng kakadiri yan. Yan yung yung bumaba sa dugo. Diba? Tapos kamay pala umangat na. Now, ito ang kadiri. Kaya siya naging kulay puti dahil dumaan siya sa bleaching 7 times. Chemical treatment na naman siya. Now, ito ang malupit. Ang modesty aside, may gel sa ilalim. Yung binubulong na brand, wala. Under ng kaya mas gusto namin yung modesty aside eh. Kasi may gel siya. Yung isa wala. Alam mo, yung isa, yung binubulong na brand, under ng recycled material, yung ilalim na yung pinaka-last layer yung plastic. Pero ito may gel. Ito, yung third layer niya, meron gel. Tapos, ang gagawin mo, kukuha ka ng gel, make sure na huwag mo kakainin. Okay? Ibigay mo sa mga bisita. Bigyan mo ng konting sample. Alam niyo kung anong gel yan? That is industrial gel or para siyang soft silica gel. Alam niyo yung mga nilalagay sa bag at sa sapatos sa gamot na do not eat? Alam niyo yun? Alam niyo yung do not eat? So, subukan mo kayo niyan. Ano mangyayari sa'yo pag kinain niya? Exactly. Kita mo, ganun katindi ang chemical niya. In fact, alam niyo ba na ang soft silica or industrial grade na gel, unang inimbento yan ng mga engineer, pantunaw ng kalawang sa barko. Hindi ba malayo naman sa kalawang ng barko ang ano nito? So, comedy naman. Anyway, pwede niyo sabihin, pwede hindi. Now, tingnan niyo. Ito na. After niyo i-explain yung gel, use your imagination. Kung ang dugo ng babae lalabas sa kanyang reproductive organ, papasok sa sanitary napkin, humalo siya sa recycled paper at sa gel, kasi mukha ni Medu. Yung gano'n. Humalo na sa recycled paper at sa gel. Kung kamay pangalan natin, umangat na yung tubig, umangat na yung dugo, how much more ang buong timbang ng babae? That goes out of the woman, goes inside the sanitary napkin, mixes with the recycled paper and the gel. It has no other way but to go out. And, balik siya ulit. Ang dami-dami ng kaso ng cervical, ang dami-dami ng kaso ng myoma, ang dami-dami ng kaso ng cyst, ang dami-dami ng kaso ng genital warts. Tingnan nyo, di ba 40 years or 50 years ago, ang mga lola natin hindi pa inimbento ang napkin, anong suot nila? Patador. May kaso ba ng cervical? May kaso ba ng myoma? May kaso ba ng cyst? Marami pa nagreklamo sa UTI and genital warts. Bakit ngayon? Ang dami-dami ng kaso. Hindi ko sinisingle out na sa napkin ng source, pero nakita nyo naman, hindi mo pwedeng lokohin kung ano nakita mo. Alam nyo ba na ang laman ng napkin at laman ng baby diaper ay pareho lang? Yung gel sa loob. Kita nyo ang babies. Di ba ang linis-linis niyan? Wala pang 1-year-old, ang dami-dami ng kaso ng rashes, UTI, at genital warts. Ngayon, ipaliwanag niyo sa akin paano nangyari. Now, ito. Sa ilalim, so, nakita nyo, nakakadiri na. Diba? Huwag kami ito ang dinadiri. Alam mo, sa sobrang dinidiri ako sa dinedemo ko, yung father-in-law ko mismo, first time na dinemo ko sa kanya, yung father-in-law ko, kasi po ko babae anak niya, yung napangasawa ko, yung pangalawa niyang anak, tumayo mismo, nasa McDonald's kami, kasama si Mr. Junkie, sabi niya, basura! Gumanon siya. Pag-uwi niya ng bahay, tinapon. Sabi ko, Dad, huwag mo itapon. Dedemo ko pa. Diba? Now, ang maganda nito, kung may kausap ng babae, may dala siyang napkin sa bag, paggamit mo mismo yung napkin na gamit niya. Yun mismo ang gawin nating sample. Yung ginamit niya napkin, yung ginagamit niya napkin na reserva. Huwag yung gamit. Now, alright. Underneath the gel is the last layer. Okay? Yan, so kung kakayurin mo yan, paikutin mo na maayos, wag sabog,
Okay, and ilagay mo kung saan yung baso ng nagamit na. Ilalagay mo kasi may paggagamitan pa tayo later niyan. Lagay mo lang siya dyan. Now, iangat mo to at sasabihin mo, ano ito? Ano ito? Plastic. Ang plastic, pag nilagay ko sa ilong mo, ano mangyari sa'yo? Hindi ka nga mamamatay ka, masuffocate ka, mamamatay ka. Why? Because dahil sa plastic, ang oxygen hindi lumulusot. Kung ang oxygen hindi lumulusot, ang bacteria sa dugo ng babae will rapidly multiply. At pag tumagal na hindi nagpalit ang babae, yan ang nagiging cause ng mabahong amoy. Foul odor. Totoo po ba yun na umaamoy siya? Yes. Malayo ka pa lang, parang malapit ka na. Ano siya? O kaya hindi ko malayo ka lang. Tumataon na. Yes! Nakakatawa pero may nasabi. Tapos lalo sa probinsya. Tatawa pa rin tumatawa yung aso, nandun yung babae. Kasi may kadena, pumunta sa babae, no? Anyway, ganun siya. Nakakatawa. No, question! Ito yung tanong. Ito yung magic question pagkatapos. Babalik ka pa ba sa tanong? Siyempre, kailangan niya nakapalit. So, i-demo muna yung atin. Unahin muna yung kablaban, yung iba. Tapos yung sa atin. Tapos mamaya, babalik tayo doon sa, di ba, 10% na ang gusto ng babae. So, ibig sabihin, na-realize na nila na ang market ng momentum kinetics, hindi lang 10%. Dahil nakikita ko, lahat ng babae nilipat sa brand. Lalo na kung ang presyo, hindi issue. Alright, babalitan na natin sa atin. Sa atin, mas maraming layers. Bakit siya tuyo? Tingnan natin. Very top layer. May pinaka-top layer, no? Alright. Ito yung pinaka-top layer. Tatanggalin ko yung second layer. Second layer kasi is the negative ion strip. Okay, ito yung top layer. Pakawak mo. Ano siya? Cotton. That is cotton. Parang gasa. Parang gasa. Saan ba ginagamit ang gasa? Hindi ba ang lens ng babae parang open wound? At alam natin na ang malinis na cotton na parang gasa, malinis pa sa bunganga ng tao. So sa first layer pa lang, panalong-panalo lang yung brand natin. Second layer, negative ion. Ito ipapanalo mo. Negative ion, okay? Negative ion, ito yung tinatawag na air vitamins. Okay? Marami research na ginagawa. Alam niyo ba, noong unang panahon, ang tao, nagpo-produce tayo ng sarili nating positive at negative ion. Okay? Since this is a lecture on the demo, medyo pag-uusapan natin ito. Ang tao gumagawa ng sariling positive at saka negative ion. Ang positive ion ay siyang nagdudulot ng sakit. Ang negative ion ang siyang bumabalanse sa katawan at pagagalingin niya lahat ng klase ng sakit. Sabi noong unang panahon, kaya daw matagal ang mga buhay ng tao noong panahon ng Biblia, maabot na mahigit 100 taon, 200 taon or whatever, is because of the abundance of the negative ion sa katawan natin. Ngayon, bakit bumagsak ang production natin, na sarili natin produksyon ng negative ion is because of technology, because of stress, because of pollution. Iba na panahon ngayon, hindi na malinis ang hangin. Hindi na sariwa ang kinakain natin. Ang iniinom natin tubig, hindi na ganun kalinis. So, ang quality ng buhay natin, hindi na ganun kaganda tulad ng dati. So, bumagsak ang production natin ng negative ion. That is why kailangan natin ng external source. Saan ngayon sagana ang negative ion? Ang negative ion ay sagana sa tabing dagat, sa bundok, at sa waterfalls. Pansinin niyo, di ba sabi ng mga lola natin dati, pumunta ka sa tabing dagat, gagaling daw ang mga sugat mo. Meron palang scientific explanation dahil sa abundance ng negative ion. Pansinin mo, nasa waterfalls ka, nasa bundok ka, di ba parang ang gaang-gaang ng hininga mo, yung pakiramdam mo, dahil sa negative ion yan. Because of technology natin, nilagay natin ang negative ion sa negative ion strip na to. At once na babasahin mo siya, para ma-activate siya, babasahin mo siya, at once na nabasa, 24 hours na ang buhay niya from the time na nabasa siya. Now, tingnan niyo to. Ano ngayon ang significance ng negative ion sa loob ng sanitary napkin ng babae? Ang ginagawa nito is that meron siyang pooling effect. Okay? Nilalabas niya ang lahat ng impurities sa loob ng reproductive organ ng babae. So, sa umpisa, pag unang gamit ninyo nito, ng napkin na to, tatagusan ka. Why? Kasi sa umpisa, dahil may mga impurity na nilalabas, hindi reddish ang dugo na lalabas sa babae, kundi dark brown. May mga konting buo-buo yan.
yung mga konting buo-buo. Siyempre, hindi naman na-absorb na napkin natin yung buo-buo. Hanggang sa pag nalinis na niya, red na ang lalabas later on at na-absorb na ng napkin natin. Ang maganda nito, no, para sa mga menopausal, o kaya doon sa mga na-hysterectomy, nagulat ako, ang dami na palang kaso na tinatanggalan ng matres, age 30s pa lang, 40, tinatanggalan. The more na kailangan nyo suotin yung panty liner na may negative ion. Why? Kasi wala nang means ang babae na mailabas monthly ang kanilang nakaimbak na dumi. That is why kailangan ng pulling effect ng negative ion. Now, sa mga kalalakihan, sa umpisa, katawa-tawa. Pero lahat kami dito, nagsusuot kami ng liner. Una-una, wala naman nakakaalam. Huwag lang malaglag. Diba? Huwag lang malaglag. Nagkakailang didinay kami sa iyo. Anyway, kaya namin sinusuot yan is because of this negative ion. Una-una, nagpapalakas. Ang babaeng, normally, totoo ba pag may mens sa babae nanghihina? Yes. Lumalakas ang babae pag sinusuot. Kaya sa momentong kinetics, pagka magkakamens sa babae, sign ka, uy, magkakamens na ako, I love it, di ba? Kaya normally, hindi. Negative ion is so powerful na dysmenorrhea. They claim, hindi kami nakiklaim, pero ito yung testimony na ng mga babae na gumamit ito, natatanggal niya ang dysmenorrhea sa unang ilang gamit lang. Walang napkin sa mundo na kaya niyang gawin yan. And na testimonial of that si Jazz, yun, nasa labas, yung kalalabas lang. Grabe ang kaso niya ng dysmenorrhea. Di ba, Jazz, may dysmenorrhea? Grabe. Because of the negative ion, hindi makabangon yan. So, maririnig niyo ang testimony ni Jazz one of these days, no? Yung di siya makabangon sa dysmenorrhea, hinihimatay siya. Because of this negative ion, na-normalize siya. Di ba maraming kaso ng mga babae na irregular? Yes. Gabuan bago magkaroon. After a few uses, ang suggestion ko, kung matagal pa sila magpiperiod, patry mo muna yung liner. Everyday gamitin nila. Pagdating na period nila, normal na. Pag ginamit naman nila, kung magpiperiod na sila, ginamit na nila yung napkin mismo, yung napkin mismo, unang few gamit pa lang, ang dami namin testimony na normalize siya, na-regulate. Kung ikaw, gatabo ka, bumili ng napkin, okay? Kung gatabo ka, bumili ng napkin, okay? Kung gatabo ka, bumili ng gatabo ka mag-mens, di ba? Manonormalize yan. Kung mahina ka mag-mens, manonormalize din. Ibabalik niya sa dating katawan mo. So later on, ipapakita pa natin yung mga health benefits, no? So, balik na tayo ngayon sa napkin. Okay? Third layer. Third layer, di ba sabi, kanina cotton? Kung tunay na bulak ito, ihahalo natin sa tubig. Ang gawin niyo, wag lang 5 seconds, gawin niyo 10 seconds, mas matagal. Wow, ano to, kape? Yes. May diary ba to? Anyway, ano yun natin for 10 seconds? Tulungan niyo ako magbilang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, stop. Tapos iangat niyo, nakita niyo, it's pure cotton. Wow! Oh, yan tayo sa atin. Ano po tayo tubig? Underneath ng cotton na yan is a one-way strip. No? Manipis na manipis lang yung one-way strip, halos di mo mananotice. Ang one-way strip, okay. Ang one-way strip, as the blood comes in, it does not go up. May locking system siya. Kaya hindi na bumabalik yung tubig. Now, underneath the one-way strip, meron tayong tinatawag na gel. Pakihawak na ang gel. Yeah. Try mo ilipat yung gel sa kabilang kamay mo, yung pinaglipatan na kamay is napaka-tuyo. Okay. That is not industrial gel or silica gel or soft silica gel. Okay? Yan ay comparable sa plant-based extract. Okay? May similarity siya sa plant-based polygel. Okay? Pero of course, huwag niyong kakainin. Kasi lalo na kung... Exactly. No? Now, yung iba, yung similarity niyan, may similarity yan sa mga gel na ginagamit sa mga high-end na spa. Again, hindi yan yung mismong gel, pero may similarity yan. Doon sa mga gel na ginagamit ng high-end na spa na pinagkukuskus sa mukha, ginagamit na pang facial, bumabanat ang skin. Pero siyempre, huwag mong gagamitin yan na gamit na. Now, underneath the gel, ito na. Underneath the gel is another one-way strip. As the blood comes in, it does not go out. Now, sa ilalim nun, 6th layer, okay, meron cotton layer. Pakinggan nyo, ito dapat marinig nila. Narinig nyo, malutong. Tapos oilin nyo. Tanyo malutong. Ibig sabihin, hindi umabot ang tubig o ang dugo sa ilalim. Kaya, unti-untiin nyo lang, para very neat, hindi sasabog, kasi sa una sasabog talaga, sa unang yung demo, okay, narinig ang lutong. Tapos, ilagay nyo dito. Ilagay dito. Now, yung dalawang baso maliit na tubig, okay, takbo ka, kuha ka ng mainit na water. Now, underneath the last layer, kung pwede sana may lalagyan pa kayo ng isang thermos na mainit na tubig,
Kung available lang, kung hindi, okay lang din. Pero mas maganda sana kung available. This is the last layer. Itong muling layer, hindi to cotton. It's a special form of parang paper siya na may butas. Nanotechnology yung butas niya. Yung butas niya, pag nilagay ko sa ilong ko, makakahinga pa ako. Ibig sabihin nito, ang butas nito is big enough para makalusot ang air molecules. In Tagalog, papalusutin niya ang hangin. Pero, it's small enough na hindi lulusot ang water molecules. Hangin ang lulusot, ang tubig o ang regla o ang dugo, hindi lulusot. So, ang demo namin, kaya kailangan nyo ng maliit na baso. Okay, is ilalagay natin ito dito, nakapatong yan dyan. Okay, tapos, ipapatong natin itong basong to. Now, ang mangyayari dyan, after a while, sana mainit na mainit yung tubig, kung talaga may butas siya, ang water molecules o water vapor, maghahamog yan sa taas. Maghahamog. Naghahamog daw siya? Yes, nakita niyo naghahamog. Ibig sabihin, lumulusot ang hangin. Now, ang gagawin niyo naman, pagkatapos ito, okay, I don't want you to risk na masugatan kayo, okay, either baliktarin niyo mismo to, or ilagay niyo sa bunganga na nalagyan ng tubig, ibaliktad niyo, hindi lulusot. Tubig. Hindi matatapon yung tubig. Ganyan siya. Babaliktarin natin. Walang tubig. So, question. Sa palagay nyo, sa 10 pamilya, isa lang bang lilipat sa brand natin? Lahat. So, ibig sabihin, alam niyo ba, isang babae lang kailangan natin lumipat o isang pamilya, guarantee na yayaman tayo. Tama. Yes. So, alam niyo ba, dalawa ang mangyayari dito once sa ginawa mo yung demo eh. Yung una mag-join kagad, nakita niya yung vision, nakita niya, so dalawang mata niya, hindi niya mati-deny. Number 2, bibili muna ng product yan. At pag nagustuhan, mag-join din. That is why zero rejection. Now let's talk about the price. Now ito, you need to handle objection about the price. Ano yan? Strength test mamaya. Okay. Pwede kayo mag-strength test. Sige, gawin ko na ngayon. Yung strength test kasi ito, it energizes also. Okay. Ang strength test namin, okay, wala ito si James. Ay, the first timer na lang, ma'am, tayo ka dito. May back problem ka, wala? Dapat walang back problem. Okay. Ang gagawin mo, ma'am, kasi dapat first timer para back sabihin ni Smith. Ang gagawin niyo, straight body, pin together, 45 degrees. Okay? Tapos saludo. So, 45 degrees pin together. Ang kamay mo, ma'am, ganyan. Pero sa likod. Ganyan. Alright. Side view, para makita ka ng audience, kailangan ko na upuan. Please, another. Okay. O, ganyan, baba mo. Ma'am, ang gagawin ko, straight body ka lang, tutulak ko siya pababa. Okay? O, tayo nyo lang, ma'am, huwag ka makilang, sasabihin kita. 1, 2, 3, go. Nakita mo, ma'am, nalalang. Hindi na ko lang sa pababa, ha? Okay, another. 45. May cellphone po ba kayo, ma'am? Press-in. Straight body, tutulak kita pababa. 1, 2, 3, go. Nakita mo? Alright. Now, lalagyan natin ng negative ion stress. Ang kanyang leg. Okay? Leg. Yan. Okay? Yan. So, again. 1, 2, 3, go. Sa'yo naman. Sige, gano'n pa. Kita niyo? Kita niyo kayo lahat. Ako ba yung mo? Sabi nila, ang cellphone daw is masama. Positive ion ng cellphone. Pakawag mo sa kanya ang cellphone for 3 seconds para mawala yung effect ng negative ion. Ako hindi ko na ginagawa yung strength test kasi just for the sake na makita nyo lang. Okay, bitawan nyo na, ma'am. Okay. So, 45 degrees. 45 degrees, together, straight body. Okay, memorize mo yung lakas po kanina, ma'am. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Nakita mo, ma'am? Nakita mo, ma'am? 45 degrees. 1, 2, 3, go. Oh, ma'am. Maangat ka dyan. Maangat ka. Nakita niyo, ma'am, natutumba ka. Sino magaling mag-balance test? Sino magaling mag-balance test? Si Jim. Meron pang isang test dito yung balance, ma'am. Siguro ikaw na lang po, ma'am. Ganito gagawin mo. Straight body, ganyan. So, ba? Ang gagawin mo lang, ma'am,
Abutin mo, teka, please ka dyan. Ang gagawin ni ma'am, iikot siya, lalagay niya kung saan yung pinakamaabot, malayong maabot ng reach niya. Tapos, may-measurein natin kung hanggang saan siya. Okay, ma'am? Ganun ka, dapat hindi gumalaw yung legs mo. Okay, forward, point forward. O, sige, ikot mo, hanggang sa pinakamalayo. O! Ito. Jim, halika dito. James, ito tawag mo. Okay, ma'am. Relax ka lang. Lalagyan natin yung negative ion. Sa leg. Alam niyo, exorcist yung leg. Exorcist. Alright, 1, 2, 3, go! Maganda ba? Maganda ba? Meron pong balance test. Okay, kaya hindi ko kasi kabisado yung balance test sa pena lang, no? So, ito na. Price. Okay. Sinasabi nila na mahal daw sa atin. In fact, there's another brand outside. No, yung sinasabing may bagong tuklas. Alam niyo yun? Gumagamit sa kabilang company, yung sinasabi ni Jessica Soon na may bagong tuklas daw ng pantapal-tapal daw sa mga sakit-sakit na katawan. Diba? Yeah. Mas maganda yung brand natin sa kanila. Because may product din sila, may negative ion sila. Pero ang wala sa kanila, wala silang far infrared. Yung ating green strip, not only does it have negative ion, may far infrared din. Alam niyo, advantage ng far infrared, ang mga mamahaling ospital, ang mga pinakamahal nilang kwarto, ay ang mga kwarto na may negative ion at far infrared. Ang negative ion yung ionizer nila, ang in-explain ko kanina, nakakapagpalakas, nakakapag-regenerate ng sakit-sakit ng katawan. Ang far infrared naman is responsible para sa magandang blood circulation. So yung kanila, wala silang pang blood circulation, yung sa atin meron. Ang maganda pa sa atin, ang negative ion kasi, ang dami-daming kaso ng myoma nalalaglag, cyst nalalaglag. So huwag kayong magulat, no? Yung kung may mga cyst, magugulat kayo, malalaglag na lang siya. Ganun ka-powerful yung product natin. UTI kaya yung alisin. In fact, meron mga kaso pa nga na yung mga lalaking may kalokohan, yung mga... Alright, anyway, balik tayo dito. Ito yung leading brand. Ito, palakot na naman to. Leading brand, bago kayo magtapos. Tingnan nyo, ito. Every time umuupo, ang mahal natin sa buhay, ito mo, yung dugo, mahal sa recycled paper at saka sa gel, at yan ang bumabalik sa mga babae. Di ba? Yeah. Diyan pala magdidiri ka. Samantalang sa atin, tuyo. Ilalagay ko pa ito. O yan ha, pangatlong araw na ng babae yan. O kaya nagsalaman yung dalawang babae ng isang napkin natin. Okay? Nagsalaman. Okay? Ng napkin, nagtitipid. Okay? Pag pinalitan. Tuyo. Yes, pare. Now, right. Ang napkin, ito na. Ito na yung mga tipong balitaktakan na kayo sa presyo, maraming pilosopo dyan. Ang sabihin nila, ang mahal-mahal ng napkin nyo. Ang regular price natin, magkano yung regular price natin per pad? 22. Kaya mo sa atin ha? 22 pesos and 50 centavos. SRP. Ang distributor's price natin is 15 pesos. Okay? Based natin sa distributor's price ko na okay. Now, ang tanong, yes, mahal lang sa atin per piece. Pero ang tanong, ito, bakit ko sinabing mas mura? Sinabi ko kanina, mas mura. Mas mura. Bakit? Hindi naman tinatanong kung magkano per piece eh. Ang tinatanong, ilang pirasong napkin ba ang kinagamit ng babae per day? Bakit? Yung isang babae ba? Isang pirasong napkin ng sote? Tapos, sa pikuko pa rin niya, lalabas, ipigay sote ulit. Exactly. Alam niyo ba na average woman would consume between 4 to 6 napkins a day. At 5 pesos, that's between 20 to 30 pesos. Yan ang tunay na budget. Yan ang tunay na ginagastos. Eh sa atin, nakita niya, inabsorb na nga niya, di ba, buong araw? Kung katapos man mag-mens ang babae, malamang doble o triple. Kung katapos siya mag-mens, kung hindi kaya isa sa atin, dalawa. Pero mas mura pa rin. Sa atin nga, 15 pesos lang, oh. May negative ion pa. Malinis pa siya. So ano ngayon na mas mura? Yung 20, 30, o sa 15? Sa 15. Diba? And number 2, alam niyo ba, alam ng mga OB-gynecologists kung ano ang laman sa loob ng napkin. Dapat daw, an average woman would consume 1 piece of napkin per 2 hours. Every 2 hours, nagpapalit dapat ang babae. Sa 24 oras, ibig sabihin, 12 palit. At 5 pesos, that's 60 pesos a day. Let's say malinis ka.
nagpapalit ka every 2 hours. So, palagay mo, makakaiwas ka sa mga sakit? No. Remember, pag mas marami kang ginagamit, naka 12 palit ka, 12 napkins ka, ibig sabihin, mas maraming industrial glue ang kumapit sa underwear mo. Tama? So, wala ka pa rin talagang kawala. Samantalang sa atin, isa lang o dalawa, okay na. So, ano sa tingin nyo? Mas mahal ba yung product natin o mas mura? Mura! Kaya nakakita na mamaya, papakita ko sa inyo, dahil sa napkin lang, may negosyo pang kasama. Sa paggamit mo na regular brand, wala. Now, statistics na to off the record na to. Kung kausap mo tipong negosyante mag-isip, okay, gusto niya figura. Gusto niya figures. Alam mo ba, na ang average na babae, kumukonsume between ng 40,000 pieces ng napkin sa buong buhay niya. From the time na nag-mens yan, between age 10 to 12, hanggang mag-menopause ng 45 to 55, 40,000 na pirasong napkin ang ginagamit niya. Ang ibig sabihin, kung tumubol man ako ng piso-piso sa kada piraso, meron akong 40,000 pesos sa isang babae. Kung may kilala ko isang daang babae, meron akong 4 million. Ang tanong, gano'n naman ako kasigurado na for the next 40 years, sa akin nang bibili ang babaeng yan at hindi pa palit-palit ang brand. Simple lang din. Hindi na natin problema yan. You know why? Ang babae mismo nagbigay ng solusyon. So mga kababaihan, sabihin mo sa akin kung tama o hindi. From the moment na nagka-mens ka, hindi ba hinahanap nyo na ang brand na hiyang sa'yo? At yun na lang palagi ang binibili mong brand? At magpapalit ka lang kung may nakita kang mas maganda. Now, tingnan mo, only time na magpapalit lang ng brand yan, pag pumunta ng probinsya, naiwan niya yung napkin niya, napilitang bumili sa tindahan at ibang brand ang nabili, that's the only time bibili ng brand niya na iba. Pero pustahan tayo, pag uwi niya sa bahay, babalik yan sa dating ng brand. So, ibig sabihin, ang brand loyalty, meron na talaga ang babae built-in. So, walang kahirap-hirap. Later on, sa mga first-timer, pag nakita niyo kitaan, grabe. Sobra-sobra. Hindi lang piso-piso ang tubo mo. Sa tingin nyo, may mag-reject sa'yo sa natin na yan? Wala! Kahit lalaki man, tinatawanan ako. Nag-demo ako sa Asia Institute of Management kahapon. Tinawanan ako. Pero nung nakita yung presentation ko ng napkin, wala pang demo. Gumanon siya. Walang rejection to. Mayaman, pahirap. Alam mo ba na meron akong kilalang isang napakayamang tao. Bilyonaryo siya. Billionaire siya sa China. Chinese billionaire, philanthropy siya. Alam mo ba na ang nanay niya namatay because of cervical cancer? At alam mo, sabi ng doktor, because of the sanitary napkin. Hindi na save ng bilyones niyang pera ang napkin. Okay, marami tayong produkto. Alam mo, maganda sa atin, meron tayong barley, di ba? Meron tayong vitamin C, di ba? Na panloob. Pero sinasabi ko, kahit anong food supplement ang inumin mo, pag ang suot-suot mo yung basura, mamamatay ka pa rin. Di ba maganda yung may pangloob ka ng maganda at may panglabas ka pang maganda? Yes! Ganun siya. Maganda ba yung product natin? Yes! Kaya bang i-demo? Yes! Alam mo, hindi mo kailangan ng mag-expense dito. Alam mo ba sa Mindanao, meron akong business partner kung kumikita ng 500 isang araw sa pag-retail lang. Pipe! Sabi ba naman? Di ba? Kumita! Ano kasimple lang ang natin demo? Kaya nga, ito ang laking blessing nito sa atin sa alam ko natin. Number 1, saan ka nakakita, every time nagde-demo ka, na binibigyan mo ng advokasya ang tao. Hindi ito ka mo ang tao na ang babae ngayon, may choice na. Kasi sa totoo lang, walang choice ang babae. Hinito ang mundo ng babae. May choice ba siya? Kung kahit naman alam niyang basura yan, kung wala namang alternatibo sa tindahan, mapipilitan pa rin siya bumili dahil hindi na siya babalik sa pasador eh. Why? Ang imposible kaya ng pasador, ikaw nag-empeyato ka, laba ka ng labas, di ba? Hindi mo pwede. Dahil ang babae ngayon, isa, nagtatrabaho na. So anyway, doon nagtatapos yung presentation ko. Maganda ba yung presentation? Yes! Ganun na siya, ganun ka-simple. Enjoy it, no? Okay na natawanan ka, lalo na ng mga kalalakihan. Okay, pero maganda nito, sa basato yung pala, lag-lag na sila sa upuan nila. Now, question and answer na po tayo. Any questions po? Gusto niyo tanungin ngayon? Any questions? Come on, next. Next. Prior to ready po, embedded sa notice mo itong green strip. Itong green strip na to, okay, pwede mo siyang ihalo sa tubig, although we do not openly recommend it, sa totoo lang. Pwede mo siyang ihalo sa tubig, magiging energized yung tubig mo, hindi alkaline water, ionized water. Pag ininom mo siya, grabe ang lakas. Ang dami-dami binibili alkaline plus, magkano yun? Ionized plus, yung may scale up. No, it's 3,000 pesos. Ito, maganda nito.
ginalagay ko to. Alam mo yung mineral water na tigalon, yung degree ko? Diba yung pinapalit ko may 70 pesos ko yun? Naglalagay ako ng isa o dalawa. Yes, lalagay 24 hours ang bisa niya. Kung dahil nilagay mo dito, naubos yung tubig mo, wala ka 24 hours, salinan mo uli ng tubig, okay pa siya. Na kung nilagay mo naman sa malaking container, after 24 hours, nawala na yung bisa nito. Pero yung bisa na nilagay na niya sa tubig, kahit hindi pa naubos yung tubig, hanggang pa rin. Now, huwag niyong tapon to after 24 hours, na pwede niyong gawin, lagay sa mga halaman. Maganda rin siya sa mga halaman. Lagay mo sa aircon, yan, okay din siya. Okay. Now, may investigative story yung ginawa si Jessica Soho sa isang brand, okay, about negative ions. Kasi yun yung company na